A blessed day to you, my brothers and sisters in Christ. So ito po yung ating worship team devotion for this week. At pinamagatan ko itong stewardship or pagiging faithful. So in Genesis chapter 2 verse 15, it says, "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it." So let us all pray. Our Father God in heaven, thank you for this another opportunity for us to study your word. And Lord, kung ano po yung inyong practical na mensahe sa aming buhay, lalo na sa aming ministry as worship team members, ito po ay aming matanggap at hindi lang matanggap, kundi amin po may-apply sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging faithful steward sa pamagitan ng iyong ibabahaging salita ngayon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So stewardship or pagiging faithful. Dun sa verse na binasa natin, syempre ang context ito, familiar na naman siguro tayo kung saan likha ng Diyos si Adam to till and keep the land, particularly the Garden of Eden. So bago pa magkaroon ng worship stage, instruments or ministry roles, may unang assignment na agad ang Diyos sa tao. Ano yun? Alagaan at ingatan yung Garden of Eden o yung mga nilikha. Hindi sinabi ng Diyos kay Adam na enjoy mo lang yung garden. Ang sabi niya, work it and keep it. Ibig sabihin, mula pa sa simula, ang relationship natin kay God ay hindi lang tungkol sa blessings, kundi tungkol sa responsibility. Ganito rin sa worship. Hindi lang ito yung kinakanta natin tuwing Sunday. Worship is how we live, how we love, and how we take care of what God entrusted us. So bilang worship team, hindi lang tayo performers. Tayo ay stewards, mga tagapangalaga ng mga biyayang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Talento, oras, yan, at iba pang mga giftings na meron tayo. So, if worship is stewardship, then kailangan nating tanungin ang sarili natin. Ano ba yung mga garden na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ready na ba kayong pag-aralan yung mga gardens na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Okay, let's do this. First garden is the family. Stewardship sa family. Bago ministry, pamilya muna. In 1 Timothy chapter 5 verse 8, ito medyo harsh to, pero this is the word of God. Sinabi dito, if anyone does not provide for his relatives, so syempre ang konteksto nito, kung ikaw ay estudyante, hindi ka pa naman talaga makapag-provide, so something na dapat may contribution ka doon sa family and relatives mo. If anyone does not provide for his relatives, he has denied the faith. God designed family as our first place of faithfulness. Kasi kung paano tayo magmahal sa bahay, yun din yung lalabas sa ministry. Parang instrument tuning lang yan, no? Kahit gaano tayo kagaling tumugtog, kapag hindi naman tuned yung gitara natin, sabog ang sound. Ganun din kapag strained ang relationship sa bahay. Pansinin nyo, minsan yung mga kasama natin, no, mismo tayo, no? Pag sa practice or sa mga gawain, napapansin natin parang detached or parang malungkot, yan, parang stressed. So possible, malaking possibility na merong nangyari sa kanilang tahanan. So kapag strained ang relationship natin sa bahay, naapektuhan ang puso natin sa pag-serve at sa pag-worship. Alam niyo ba, kapag secure ang family relationships, mas emotionally stable tayo. Mas genuine yung worship dahil hindi tayo emotionally drained. So, ano yung pwede natin gawin? So, as a part of a family, we need to honor our parents. Not only our parents, but the other members of the family. Be present emotionally, hindi lang physically, no? Nasa bahay ka nga, pero lagi ka naman nagsa-cellphone or hindi ka naman nakikipagkwentuhan sa anak o sa nanay at tatay mo or sa mga kapatid mo. Dapat present ka rin emotionally, especially
in those times na kailangan nila ng mga support. Yan. Support emotionally, spiritually, not only in financial, no? So, don't sacrifice relationships for ministry activity. We honor ministry, tama po ba? Pero the first ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord, yan, bukod sa Garden of Eden, ay family, relationship. So don't sacrifice relationships for ministry activity. Okay? Tandaan natin, kapag inaway natin yung family members natin, yan, pumunta man tayo kahit saan, babalik at babalik tayo dun sa barracks natin, which is our home, our family. Dun tayo makakatagpo pa rin ng kapahingahan. Dun pa rin tayo matutulog. Yan. Pag may problema tayo sa labas, dun pa rin tayo uuwi. So, wag nating sirain yung relasyon natin sa ating pamilya. Kasi yan yung isa sa mga garden na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Hindi ka lang worshiper sa church, worshiper ka rin sa bahay. At kapag natututunan natin maging faithful sa family, yan, naturally, dadalhin tayo nito sa next area ng stewardship, ang araw-araw nating responsibilities. Kaya ang second garden na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay yung ating career, or kung ikaw ay nagtatrabaho, o kung ikaw ay nag-aaral ay study. Stewardship sa career or study. Nilagay ng Diyos si Adam sa garden para magtrabaho. Yan. So meaning, work itself is not only for survival, it is a sacred work. In Colossians chapter 3, verse 23, it says, whatever you do, this is one of my favorite verse, whatever you do it heartily as for the Lord and not for men. Hindi hiwalay ang spiritual life sa school or sa trabaho. Yung excellence natin doon ay worship din. Okay? Kaya dapat as Christians, hindi lang tayo magaling sa simbahan. Okay? Dapat magaling din tayo sa ating eskwelahan, nagpe-perform din tayo ng excellence sa ating mga trabaho. Kung sa rehearsal lang tayo nagpa-practice, yan, doon lang natin ginagawa yung the best natin, mahirapan tayo during actual worship. Yan. Discipline outside stage prepares us for faithfulness on stage. So, yung disiplina natin sa baba ng stage, yan, sa baba ng stage ay tinutulungan tayo, yan, kung paano tayo magpe-perform or mag-lead ng worship on stage. So, responsibility builds confidence and reliability. Traits na nagpapalakas ng teamwork at ng leadership. So, my brothers and sisters, be responsible students or workers, no? Be on time, do your task, yan. Huwag kang makipagchismisan, yan. Kumbaga ba, do all things for the glory of God. Secondly, practice good time management. Yan, huwag kang malilate. Yan, dapat performer ka. Dapat excellent nakita sa'yo. Bakit? You are a child of God. Yan. Huwag gawing escape ang ministry mula sa mga responsibilities. Huwag natin sabihin, punta lang ako ng church. Yung pala, ayaw mo lang pala maglaba. Ayaw mo lang pala magugas ng pinggan. Lagi mo na lang pinangsasangkalan yung simbahan o si pastor. Yan. Huwag nating gagawin yon. Dahil magawa tayo ng kaaway. Yan. Pinag-aaway natin yung simbahan at yung family natin. Naglalagay tayo ng conflicts between two parties na dapat hindi naman sila nag-aaway. Actually, dapat working together sila. Hindi lang pagtaas ng kamay ang worship, pati pagtupad sa ating mga responsibilidad. At habang natututo tayo maging faithful sa personal responsibilities natin, may isa pang area na direct na naapektuhan. Ano yon? Ano yung third garden na pinagkatiwala sa atin ng Lord? Relationships. Stewardship sa relationship. So kanina meron na tayong family, yan. So meron tayong work and study. Ngayon, relationships, mas pag-usapan natin ito mas malalim. Ang worship team ay hindi lang grupo ng musicians. Actually, doon sa previous nating pinag-aralan, hindi lang team, kundi fellowship, di ba? Ang worship team ay hindi lang team. It is a fellowship, koinonia, shared life. Yan. Pamilya ito ng pinagsama-sama ng Diyos.
In John 13 verse 35, it says, "By this all people we all know that you are my disciples, if you have love for one another." Unity is not automatic, it is cultivated. Kahit magagaling na musicians, kapag hindi nakikinig sa isa't isa, ingay lang ang result, 'di ba? Doon sa 1 Corinthians chapter 13, 'di ba? Kung gagawin mo isang bagay without love, 'di ba? Kahit gifted ka pa, 'di ba? Kahit talented ka pa, kahit skillful ka lang, it is just a noise, 'di ba? At clanging cymbals, o 'di ba? It is like a gong. Ingay lang 'yan sa pandinig ng Diyos. So, harmony requires humility and adjustment. Kapag may genuine friendship, nababawasan ng insecurity, nababawasan ng comparison, at nababawasan ang silent competition. Madalas, ito yung mga bagay na sumisira sa team. And hindi lang sa worship team, no? Sa lahat ng team. So, what's our response? Yan. Instead of comparing each other, encourage one another, no? Address misunderstandings early. Kapag nakikita natin, maaari magkaroon ng conflict dito sa gagawin kong ito, yan, o sa gagawin niya. Dapat addressan natin ito kagad. And lastly, spend together kahit walang rehearsal. It's very important na ma-build up ang relationship natin. Not only in rehearsals po, no? Dapat kahit outside rehearsal, outside practice, kahit outside church. Dapat binibuild natin ang relationship natin sa isa't isa. Through what? By sa pangangamusta, pagchat-chat lang simpleng mga text like, hi bro, hi sis, kamusta ka na? Yan. How can I pray for you? Yan. Pwede ba tayo magkape? Yan, sharing tayo. I have something to share to you. Yan. So, may mga bagay na gano'n na spend time together. Yan. Genuinely, no? Genuinely, dapat totoo sa atin. Harmony sa music ay nagsisimula sa harmony ng puso. So, chemistry off stage creates anointing on stage. Kapag healthy ang relationships natin, naging mas malalim ang impact ng ministry na gagawin natin. Which brings us to our final stewardship o final garden, yun yung church ministry. Stewardship sa ministry. Ang ministry ay hindi performance, no? Syempre napakahalaga na we are performing. Yan. Hindi lang siya pagpe-perform ng excellence sa worship team. Yan. Kundi ito ay pag-aalaga. Tulad ng utos ni Yahweh kay Adam ng pag-alagaan ang garden ng Diyos or Garden of Eden. In 1 Peter chapter 4 verse 10, it says, "As each has received a gift, use it to serve one another." No? The Lord has given you a gift. For what? For self-sustenance ba yan? Or for self-gain ba yan? No. Sinabi sa 1 Peter, use it to serve one another. As good stewards of God's various grace. Ganda, no? Ang gift natin ay hindi para sa spotlight, kundi para sa service. Ang gardener nag-aalaga araw-araw ng kanyang mga tanim, tama? Hindi lang kapag may bisita. No? May bisita ako, kailangan ko magdilig. May bisita ako, kailangan ko maglagay ng mga pataba. Hindi ganoon. So, dapat ang gardener, araw-araw niya inaalagaan yung pinagkatiwala sa kanyang mga tanim ni Lord. Ganon din ang worshiper. Faithful kahit walang nakakakita. Burnout happens kapag validation ang hahanapin natin, mga kapatid. Pero kapag service ang motivation natin, yung ministry nagiging life-giving shared community, yan, life-giving relationship instead of draining. Nakapagbigay tayo ng lakas at tayo ay nasa-self-generate natin din yung lakas because si Lord ay lagi tayo tinutulungan. Kaya kapag lagi ka ng pagod sa ministry, ask yourself, baka naman you are doing this for the spotlight, you are doing this for your self-gain. Tandaan natin, nakakapagod po sa ministry kapag ang hinahanap natin ay validation ng iba.
So what's our response? Prepare spiritually before musically. So how's our personal time with God? How's our Bible reading, Bible study? No? How's our prayer life? Yan. Secondly, pray for the congregation. So don't be selfish na ikaw lang yung nagpe-pray, no? Para sa pinagpe-pray mo lang yung sarili mo. Mapupunta ka ng self-righteousness. Ipag-pray mo rin ng ibang tao, kapatid, no? Support teammates beyond stage roles. So, kamustahin mo ang teammates mo, no? Suportahan mo siya. Example, yung bahista natin, medyo nahihirapan siya sa school. So, what should we do? Yung drummer natin ay napag-alaman natin na meron pala siyang problema sa family. What should we do? There are things na in-equip sa atin ni Lord, mga gifts na in-equip sa atin ni Lord to support one another. Yan, to use for one another. Let's use that, okay? So lastly, choose faithfulness over recognition. Yan. Kahit walang nakakita sa mga bagay na ginagawa natin, merong Diyos na nakakapansin po niyan. Kahit hindi ka napansin ni pastor, ni kapatid, or ni leader, may Diyos na nakita ng mga bagay na lihim. So don't worry, no? Faithfulness is far better than public recognition. Yan. So, skill can impress people, but surrender touches heaven, no? Hindi tayo performer. Tayo ay pointer papunta kay Jesus. Share ko lang nung early church, worship was deeply relational. Hindi tulad ngayon, kapag worship, madalas ang napapansin kagad o nasabi kagad natin ay yung kantahan sa loob ng simbahan. Tama. Pero sa nung early church, hindi ganoon. In Acts chapter 2, verse 46 to 47, they are breaking bread in their homes, praising God. So, hindi lang sila sabay-sabay kumakanta. They shared together yung life, yung gift of life na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Di ba, meron nga tayong kasabihan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So kapag may problema yung isa sa kanila, they are there for each other, support each other. At isa pa nga sa mga sa mga response nila dito ay para maging fair yung kanilang community, maging balance ang kanilang community at lahat ay walang magkaroon ng mahirap, they sold out their properties at ibinigay sa apostles' feet. Yun yung response nila doon. So, real worship team grows together. Hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Hindi pwedeng ikaw lang yung faithful. Hindi pwedeng ikaw lang yung, alam mo yun, yung spiritually matured. Dapat tulungan natin ang isa't isa. Yan. Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos na nag-iisa. Actually, isa nga sa makita pa natin sa Genesis chapter 2 ay nakita ni Yahweh na si Adam ay malungkot. Wala siyang katuwang. It is not good for a man to be alone. Why? Because we were created in the image of God. At isa sa mga image of God din nasa atin na pinagkatiwala sa atin ay yung pagkakaroon ng relationship. Because our God is a relational God. That's the reason why He created us to commune with us, to have relationship with us. At dahil tayo ay ganun din, yan, naghahanap din ang Diyos ng someone or ng people, community, di ba? Na itinabi sa atin to share our life together. No? So, share prayers, yan. Magkaroon tayo ng honest conversations. Encourage one another, yan. Be accountable sa bawat isa. Kaya maganda, meron tayong accountability group or accountability partner, di ba? Each department natin sa church, meron tayong mga accountability groups, di ba? Dapat hindi lang tayo nagsasama sa prayer, hindi lang tayo nagsasama sa Bible study, hindi lang tayo nagsasama dun sa encouraging, yan. Dapat nagsasama rin tayo sa mga tawanan, sa mga banding. And most of the time, dapat we are sharing together doon sa mga moments ng buhay natin kung saan malungkot tayo, yan. Yung nalaman natin may problema si kapatid, dapat nandun din tayo. Hindi lang sa laughter and bonding, dapat nandun din tayo to empathize, yan, to
support and pray for them. People thrive where they feel they belong. O nga, no? Di ba ang sarap mag-perform, ang sarap gumawa ng isang bagay kapag feeling mo welcome na welcome ka dun sa lugar, di ba? Kahit mahirap, parang nagkakaroon ka pa rin ng panibagong lakas. Bakit? Dahil nafe-feel mo yung love. Kapag safe ang team environment, mas nagiging confident, creative, at authentic ang bawat isa. Strong friendships create sustainable ministry. Let's pray. Lord, salamat sa mga gardens na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Family, work, study, relationships at ministry. Nawa o Diyos, turuan mo po kami hindi lang ma-enjoy ang mga bagay na ito, kundi turuan mo kaming maging faithful stewards. Hindi lang sa ministry, hindi lang sa stage, kundi sa buong buhay namin. Palalimin mo po ang aming relationship sa isa't isa, ang aming pagkakaibigan, yung unity, Panginoon. Nawa ang worship team namin ay magkaroon ng genuine heart, not only in worship, but also in building up relationship sa iyo at sa aming mga kapatid. Nawa ang worship namin ay manggaling sa pusong surrendered sa iyo. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, God bless everyone. So, dahil this is also our a week devotion, let me share my screen. Here is our discussion questions. Yan. First, ito po yung i-share natin sa natin, mga departments natin. First question. Aling garden ang kailangan kong alagaan ngayon? Although lahat kailangan mong alagaan. So ang gusto natin sabihin dito ay yung mas i-priority mo muna kasi may under construction. Yan. Aling garden ang kailangan kong alagaan muna ngayon? Yan. Family, work, relationships, or ministry. Yan. So mas paglaanan ng effort to work on. Secondly, nagsiserve ba ako dahil sa love or sa pressure? Thirdly, paano kung magiging blessing sa team this week? And fourthly, last, faithful ba akong steward kahit walang nakakita? So that's the end of our devotion. And God bless everyone. See you later.